nakasentro sa mga isyong pangmasa. Tira Brigada! Tira Brigada! Sa mga oras na ito mga kabrigada, diretso pa rin tayo, pag-usapan pa rin ho natin yung nangyari nga ho dyan sa Senado kahapon. Pero itong anggulo na pag-uusapan ho natin na susunod mga kabrigada, itong alegasyon ni Marcoleta na bayaran daw ang media mga kabrigada. Itong statement, hindi galing doon sa mga resource person, Brigada Gabs. Galing mismo sa isang senador ng Pilipinas. Correct. Bago natin maipasok yung mga kasama ho natin, pakinggan muna natin yung bahagi ho ng sinabi nito ni Marcoleta. Kayo pong mga participants sa media, nyo ay bayaran. Sasabihin ko na sa inyo ito. Meron po bang nagsalita sa kanila? Kayo pong members ng media, tinanong nyo po ba sila kung bakit nagpakatahimik sila? Halos 10 buwang singkad, hindi sila kumibo. Yun. Yun yung bahagi ng sinabi ni Marcoleta kahapon mga kabrigada. Mga bayaran sila. Mga bayaran sila. Oo. Pero nung nag-apologize, sinabi niya na, hindi ko naman sinabing lahat, di ba? Parang yun yung pinalalabas niya, Brigada Gabs. Pero, ang malinaw doon, may akusasyon siya Correct. na mga bayaran ng media. Kaugnay niyan, yung Senate media naglabas na ho ng statement kahapon at kinukundina itong alegasyon ni Marcoleta ito. At yung iba pang mga organizations, mga kabrigada, NUJP, kahit yung National Press Club, meron din ho silang statement laban dito. Ang PT Forms, mga kabrigada, ang Presidential Task Force on Media Security, meron din ho silang reaksyon dito, mga kabrigada. At sabi ho nila, ito raw ho ay posibleng magbigay ng panganib sa mga nagtatrabaho ho sa media. At hamon ho nila, patunayan ni Marcoleta ang kanyang mga alegasyon. Kung hindi niya mapatutunayan, humingi siya ng sorry, mga kabrigada. Nasa kabilang linya ho natin via Zoom, ang abogado ho ng Presidential Task Force on Media Security, si Attorney Francis Rupert Mangrobang. Magandang umaga po, Attorney. Welcome po sa Tira Brigada. Kasama ho ninyo, Brigada Gab at Brigada Abner. Magandang umaga po sa inyo. Morning po. Yes, magandang umaga kabrigada. So, salamat at inanyayahan nyo kami dito sa PT Phone. Opo, kagaya ho na nabanggit ho namin kanina, pwede ho ba paki-expand pa ho sa amin? Kasi nabanggit ko ho yung bit ng inyo pong reaction ng PT Forms kahapon dito po sa sinabi ni Marcoleta. Nasabi nga ho ninyo, ito'y delikado, itong mga sinabi nito ni Marcoleta at posibleng malagay sa panganib yung mga nagko-cover ho dyan sa Senado at ano ho ba yung kumbaga ba dangerous na implikasyon ng alegasyon na ito ni Marcoleta? Yes, ito po kasing kanyang mga statement na binitawan ay unfounded. Isa pa, ito rin ay kumbaga walang pakundangan niyang binitawan lamang. Sinabi niya na ito ay based on his frustrations. Pero itong mga bagay na ito, kaya namin yan tinututukan, una dahil nadadagdagan ng risk ng ating mga media workers. Nalalagay sila sa alanganin at kung ito ay pinapaniwalaan ng mas nakararami, ang mga nagko-cover, sila ay maaapektuhan. Gayon din, ang hindi lamang yung mismo ating mga media workers ang maapektuhan, kung hindi yung institusyon mismo ang pagtitiwala ng taong bayan sa ating media. Dahil makikita natin, mayroon tayong mga ganyang mga pangyayari, nagmi-meeting sila, nagbibigay sila ng mga pahayag. Kapag gumawa ng mga investigative journalism ang ating mga media, paano na yan kung sila ay nawalan ng kredibilidad at hindi pinapaniwalaan na? Nasisira ang institusyon. Okay. At ano yung sinasabi nga na yung relasyon ng gobyerno at ng media, sinasabi nga na love-hate relationship. Kasi minsan love mo ang media kasi naging partner mo dun sa pagpapalaganap ng mga impormasyon. Pero minsan, magagalit ka sa media kasi binabatikos ka, ikaw na taga-gobyerno, binabatikos ng media. Pero paano ba dapat ititreat ng gobyerno ang media sa mga usapin na nababatikos yung mga nakaupo sa posisyon ng gobyerno? Yes, dapat naiintindihan din natin ang mga roles ng bawat isa. Ang gobyerno, mayroong pananagutan sa kanyang taong bayan. Ang media ay mayroong
function na sinasabi nga siya yung fourth state na sila rin ay kinakailangan makakalap ng impormasyon at magbigay impormasyon sa ating sambayan para sila ay bigay ng mga informed choices. So, sa isang demokratikong lipunan, kinakailangan natin magkaroon ng isang malayang pamamayag. So, free press, freedom of expression, ito ay nagagarantiya ng ating konstitusyon. So, kahit nga nung sinasabi doon sa matapos nagpa-press conference sila Marcoleta, sabi niya walang batas na makakapag-curtail sa ating media. Pero itong mga pangyayaring ito, minsan sinicircumvent nila, ginagamit nila ang batas, nagagamit din, nawe-weaponize. Sila, makikita natin kapag merong mga ganitong pananalita na lalagay sa alanganin ng media, they are put at risk. Ito yung tinitingnan namin, yung life, liberty, and safety security ng ating mga media. Kapag nagkaroon ng mga ganitong statement, tinatag sila, na bibigyan sila ng discredit, at dahil dito, maging yung sila ay nalalagay nga sa alanganin. Okay. Siguro mga examples natin, pag merong rally, may nagko-cover, magagalit yung isang supporter, sasabihin, bias ka. So, minsan humahantong sa sakitan. Makikita rin natin sa maging sa cyberspace, digital space, merong mga bashing, merong trolling, at nawawala yung malayang diskurso. Totoo yan. At yun nga, sususugan ko yung nabanggit nyo, attorney, di ba? Yung mga nangyayari kasi ngayon, di ba, dito sa gulo sa ating political landscape, di ba? Sabi nga nila, para nagkakaroon na ng political warfare, ika nga, di ba? Parang nagiging collateral damage kasi yung mga legitimate na media, kahit kami rito at iba pa maraming mga kasamahan, yung mga mainstream media, di ba, na sinasabing, ito, bias, brigada, nakatanggap ng maleta, ABS-CBN, bayad ni ganito, ganyan, GMA, nakatanggap ng maleta. Di ba, laging ganyan ho yung nangyayari? Paano, ano bang tingin ho dito ng PT Forms, attorney? Kasi sa gitna nga ho ng bakbakan dyan sa politika, para nagiging collateral damage ho ang media. At ano yung kumbaga ba dangerous na implikasyon din ito sa aming mga mamamahayag, attorney? Yes, maging nababanggit ng aming executive director na si Yusek Torres, nakakatakot ng mga ganitong pangyayari, nakakabahala at nakakalungkot. So mga ganitong pangyayari, nakakalungkot dahil pagtingin sa ating media ay napapababa. Dapat mapanatili natin ang ating dignidad, ang pagtitiwala ng taong bayan. So, ano yung implication nito? Maaari maraming statements na binitawan doon sa nangyari kahapon, sa kanilang pagpupulong. At kung tayo ngayon ay maglalabas ng mga fact-checking, paano na ngayon iyon papaniwalaan? So, kailangan mapanatili natin at magbigay siya ng kanyang pagbawi na mga bayaran ng media. So, ayun nga yung mga dinedemand namin. Una ay ito ay bawiin. Dahil sinabi kahapon, nag-sorry din siya. Pero yung kanyang pagsasorry, nabanggit doon, parang dinedeflect niya yung issue. Saan ba nanggaling yung pananalita niyang bayaran, pero wala naman siyang maibigay na sitwasyon o anuman. Puro isang bagay naman na ang tawag dito, binibigyan niya ng rason. Yung kanyang rason naman ay hindi siya nabigyan ng pagkakataong ma-broadcast yung kanyang ginawa. Sabi nga ng aming sinabi nga kahapon, maging sa ibang interview, kinakailangan magkaroon ng newsworthiness ang isang pangyayari, isang tao, para ito ay mailabas sa media. Siguro, hindi pa newsworthy noon. So, kaya hindi papatulan. Hindi papatulan. Kasi, ang media ay para sa publiko. So, kinakailangan nga na yung responsibilidad ng media ay magbigay ng impormasyon na mahalaga
para nga sa ating lipunan, di ba? Oh. Pero siyempre, attorney, hindi naman po kami ipokrito na sasabihin namin na walang ganitong sitwasyon dyan sa media, na walang tumatanggap ng pera sa media. Meron, pero to say na marami ang mga media na gumagawa nun at wala kang pinangangalanan, nakasisira sa kabuuan. sa pangkalahatan na Brigada Gabs. Nawala si attorney. Ito. Sorry. Okay. Attorney, doon po sa naging statement, kasi humingi siya ng tawad. Pero sinabi niya na, nasabi niya lang daw yon out of frustration at hindi raw po niya sinasadya yung kanyang nabanggit kahapon. Wala po ba kayong nakitang sinseridad doon sa kanyang paghingi ng tawad? Kasi isa yun sa demand po ninyo na dapat humingi ka ng tawad doon sa binanggit mo against media, attorney. Yes. Napansin din po namin yan. So, binantayan natin. Napansin natin nung siya ay nagsasalita, ang tanong sa kanya ay, pwede po bang bigyan, to clarify your statement at saka makapagbigay ng ebidensya. Tapos maging sa mga binanggit niya noon, nagbigay pa siya ng Bible verse. Kapag wala naman yung mga may ginagawa ay tumatakbo. At yung parang leon kapag ikaw naman ay may pagtatago. So makita natin, kailangan din ng accountability. Hindi ko nakita sa kanya yon. Dahil nga ang nagbigay na siya ng rason bakit niya nasabing bayaran. Pero sa rason na pagkahaba-haba niyang tinukoy, walang ni isang tumutukoy sa isang media na bayaran. So, Wala sa ngayon yung clarification. Wala sa napangalanan? Wala rin dahil walang paano ba natin masasabi? Hindi natin masasagot. Kumbaga ang media hindi niya masasagot ang mga paratang kung hindi malinaw ang mga akusasyon. Ganon din naman po sa kahit anong akusasyon. So kinakailangan nating malaman ano ba yung nature, ano ba yung cause ng accusations sa atin para maipagtanggol natin ang ating sarili. Ayan ay bahagi ng due process ng ating constitution, saligang batas. So yung mga ganong bagay, kaya natin sinasabing walang basihan, unfounded yung kanyang mga pananalita. Ito ay kumbaga walang pakundangan. Tulad ng binanggit po ninyo, walang binigay na circumstances, sino ba yung tumanggap ng pera, kailan tumanggap ng pera, at bakit tumanggap ng pera, ano yung isyo na nais itago, ano yung isyo na kumbaga ilabas para masiraan siya doon sa mga mahahalagang usapin natin ngayon, attorney. Yun yung hinahanap natin na hindi natin nakita sa context ng kanyang akusasyon kahapon. Yes. Opo, tama po yun. Wala tayong nakitang sinseridad at walang accountability. Sabi natin, maging siya, naghahanap ng accountability, tayo rin po ay naghahanap ito. Okay. Panguli na lang po, meron ho bang posibleng isampa na reklamo ang mga miyembro ng media laban ho dito kay Marcoleta dahil po sa kanyang alegasyon na ito? Yes. Sa nakikita ko dyan at napag-usapan din natin, maaari ito sa kanyang gawi. So, ethics. So, sa mga ethics committee, mga administrative po. Ganun din, napansin ko rin po kasi binabanggit nila na sinasama nila, inililinya nila ang sarili nila sa karaniwang tao. Kung ito ay convenient sa kanila. Yung example, yung warrant ba, bakit hindi pwedeng sa bahay, bakit pwede na lang ganun na lamang, sa Senado hindi. Parang sinasabi nila, mas mataas sila. Pero minsan, sinasabi naman nila, sorry, tao lamang kami. Merong mga frustrations. Sa nakikita ko, hindi ganoon dahil sila ay mga publikong opisyal. Isa pa, si Senator Marcoleta ay isa ring abogado. So kung merong mga pamantayan ang ating mga abogado kung ano ang kanilang gawin. So covered pa rin siya ng ating ng lawyer's oath, 'di ba? So makikita natin baka merong
na mga violations sa kanyang pagiging abogado, maaari din may mga violations bilang isang pampublikong opisyal. Okay. Okay. Ang PT Forms ba, panghuli na lang, ang PT Forms ba, attorney, meron ba kayong possible na ibigay na assistance? Kung meron man hong magsasampa ng reklamo laban kay Marcoleta, mapa-ethics complaint pa niyan o disbarment ba? Meron ho bang mabibigay na tulong, assistance ang PT Forms para ho sa mga kasamahan natin na gagawa ng itong uri ng hakbang? Yes, sir. So, ang PT Foams ay laging kasama ng ating mga media. So, ano man na mayroong harassments, violations sa kanila, anumang uri ito, maging katulad nito, may complaint ba dito, kami ay mag-a-assist sa inyo. Katunayan, meron po kaming hotline sa PT Foams na maaaring tawagan ng ating members of the media. Anumang oras ay kami ay sasagot at babalik sa inyo. Okay. So, ayun po. Maging sa online po, sa aming Facebook page, meron din po, makikita po doon yung paraan kung paano makapag-report sa amin. Ang PT Foams naman po ay in maraming masasabi natin government agencies na nagtutulong-tulong sa PT Foams. So kasama na dyan ang ating kapulisan, maging ang ating local government po. Okay. With that, attorney, maraming salamat po. Okay po. Maraming salamat po sa oras po na binigay ho ninyo sa amin ngayong umaga. Mabuhay po kayo, mabuhay ang PT Foams, mabuhay ang mga mamamahayag at mabuhay ang malayang pamamahayag. Thank you very much po sa inyo. Salamat po. Salamat po. Mga kabrigada, tayo ho ay magbabalik pating oras 8:57 ng umaga. This time check is brought